Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, sandali muna kitang yayayain na makisalo sa kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil nakakatuwang isipin na habang binubuksan mo ang kwentong ito, may iba ring mga pusong sabay na nakikinig at nadadala sa bawat tagpo ng buhay. Huminga ka ng malalim at samahan mo ako sa isang istoryang puno ng lihim, pagdurusa at mga katotohanang unti-unting sisilip mula sa likod ng isang marangyang mansyon. Sa bayan ng San Jacinto, walang hindi nakakakilala sa pangalan ni Don Severino Altamira. Isa siya sa mga lalaking kahit bihira ng lumabas ay sapat nang mabanggit ang pangalan upang tumahimik ang usapan sa palengke, sa munisipyo, maging sa mga munting karinderya sa gilid ng kalsada. Siya ang may-ari ng malawak na lupain sa silangang bahagi ng bayan, ng 3 paupahang apartment sa poblasyon at ng lumang mansyon na nakatayo sa mataas na bahagi ng San Jacinto, na para bang palaging nakatanaw hindi lang sa mga bahay sa ibaba, kundi pati sa mga lihim ng bawat taong nagdaraan. Ang mansyon ng mga Altamira ay hindi na bago, ngunit nananatili pa rin ang tikas nito. Mataas ang bakal na gate, malalapad ang hagdan ng kahoy, at ang mga bintana ay yari sa makakapal na salamin na tila may sariling alaala ng bawat sigaw, iyak at bulong na nangyari sa loob ng tahanang iyon. Sa unang tingin, may isip ng kahit sino na dito nakatira ang isang pamilyang buo, ligtas at pinagpala. Ngunit gaya ng maraming magagarang bahay, mas makapal ang tabing ng lihim kapag mas maliwanag ang ilaw sa labas. Sa likurang bahagi ng mansyon, malayo sa pangunahing sala at sa malalaking larawan ng pamilya Altamira, naroon ang maliit na laundry area kung saan halos araw-araw ay nababasa ng sabon, tubig at pawis ang mga kamay ni Sabelina Vergara. 28 taong gulang si Sabelina, payat ngunit matibay ang katawan, may mapumpungay na matang mas sanay sa tiyaga kaysa sa pangarap at may kilos na hindi maingay, ngunit palaging puno ng disiplina. Hindi siya kabilang sa mga kilalang pangalan sa bayan. Sa katunayan, para sa marami, isa lamang siyang karaniwang labandera na kailanman ay hindi makakaalis sa laylayan ng mga taong mas may pera at kapangyarihan. Ngunit hindi alam ng marami na bago pa man siya naging labandera ng mansyon, matagal na siyang sanay sa bigat ng buhay. 16 na taong gulang pa lamang si Sabelina nang mamatay sa aksidente sa pangingisda ang kanyang amang si Mateo Vergara. Naiwan siyang kasama ang kanyang inang si Aling Cora, na noon pa man ay sakitin na at hirap huminga kapag malamig ang panahon. Ang pangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo ay unti-unting umurong habang dumarami ang gastusin sa bahay. Nagtrabaho siya noon sa palengke, naging tagabuhat ng gulay, naging kahera sa maliit na tindahan at sa huli ay napadpad sa mansyon ng mga Altamira nang kailaganin nila ng dagdag na taon sa paglalaba. Anak, madalas sabihin ni Aling Cora habang nakaupo sa bangkong kahoy sa kanilang inuupahang maliit na bahay. Hindi mo kailangang akuin ang lahat. Bata ka pa, dapat may sarili ka ring buhay. Ngumiti lamang noon si Sabelina habang pinipiga ang bagong labang damit. Nay, darating din siguro iyon, pero sa ngayon, mas gusto kong siguruhin may gamot ka at may pagkain tayo araw-araw. Sa mga unang taon niya sa mansyon, tahimik lang si Sabelina. Hindi siya sumasagot maliban kung tinatanong. Hindi siya sumasali sa tsismisan sa kusina. Hindi rin siya nagtatagal sa loob ng bahay kung hindi naman kailangan. Sa isip niya, mas mabuting magtrabahong maayos at umuwi ng walang gulo. Mulit sa isang bahay tulad ng mansyon ng mga Altamira, ang pananahimik ay hindi laging sapat upang iligtas ka sa mga matang mapanuri at mga pusong mapangmata. Si Sabelina na naman, minsang bulong ni Maring Anfesia, ang kusinera habang hinihiwa ang mga gulay sa kusina. Sumagot ang driver na si Masing habang humihigop ng kape.
Mabuti na rin yon, hindi tulad ng iba dyan na puro reklamo. Napanguso ang isang kasambahay na si Luwalhati, ang chambermaid. Hindi lang ako sanay sa mga ganyang sobrang tahimik. Minsan ang tahimik, sila pa yung maraming tinatago. Ngunit wala roon si Sabilina para depensahan ang sarili. Nasa likod siya noon, nakayuko sa batya. Pinapalo ang puting kumot sa lumang bato para maalis ang dumi. Sa bawat hagod ng kanyang mga kamay, para bang inilalabas niya rin ang sarili niyang pangamba. Pangambang baka isang araw, kapag tuluyang humina ang kanyang ina o biglang nagbawas ng tauhan ng mansyon, wala na naman siyang kakapitan. Si Don Severino mismo ay bihirang makipag-usap sa mga tauhan, ngunit napansin ni Sabilina na iba ito sa ibang mayayamang nakasalamuhan niya. Hindi pala sigaw ang matanda, hindi rin mahilig mang-insulto. Tahimik ito, mabagal kumilos, at laging parang may malalim na iniisip habang nakatingin sa malayong bahagi ng hardin. Madalas niya itong nakikitong kausap ang hardinerong si Berto Lumanog, isang lalaking mahigit 60 taong gulang na at matagal nang naglilingkod sa pamilya Altamira. "Namimiss ko si Isabela," minsang narinig ni Sabilina na sabi ni Don Severino habang nagdidilig si Berto ng mga rosas. "Oo nga po Don," malumanay na sagot ni Berto. "Iba po talaga noong buhay pa si Donya. Parang mas magaan ang bahay." Hindi na nagsalita ang matanda, ngunit sa mukha nito nakita ni Sabilina ang bigat ng pangungulila. Bigat na marahil ay hindi kayang punan ng pera, lupa o kahit ng malalaking silir ng mansyon. Kung may tunay mang nagpapabigat sa loob ng bahay, hindi iyon ang katahimikan ni Don Severino kundi ang presensya ng kanyang mga anak. Ang panganay na si Leandro Altamira ay bihirang umuwi ng walang dalang problema. Matangkad, maayos manamit, at marunong ngumiti sa harap ng ibang tao, ngunit sa loob ng mansyon ay mabilis uminit ang ulo. Kapag nauubos ang pera niya sa sugal o may pumapalpak sa mga deal na pinapasok niya, si Don Severino agad ang nilalapitan. "Pa, maliit na halaga lang naman ang kailangan ko. Kapag pinalaki ko ang pera sa venture na ito, babalik din agad." 4 na beses mo na yung sinasabi sa akin at 4 na beses na ring nalusaw ang pera ko. Sunod naman dumarating si Maristela Altamira, ang kaisa-isang babae sa magkakapatid. Lagi itong elegante, mabango at nakabihis na para bang may pupuntahang okasyon kahit nasa loob lang ng bahay. Ngulit sa likod ng pulidong anyo niya ay isang pusong laging gutom sa paghanga ng ibang tao. Mahilig siyang magparty, magpalit ng bag at alahas, at magpakitang mayaman sa mga kaibigan niyang halatang sumasama lang sa kanya dahil sa pakinabang. "Hindi mo naiintindihan, Papa," sabi niya minsan habang padabog na bumababa ng hagdan. "Hindi pwedeng magbukang tayong naghihirap. Altamira tayo." Mula sa dining hall kung saan nagtitipo ng mga tablecloths si Sabilina, malinaw niyang narinig ang sagot ng matanda. "Mas nakakatakot ang magbukang walang konsensya kaysa magbukang mahirap, Maristela." Hindi iyon sinagot ang babae, ngulit narinig niya ang tunog ng takon nitong mabilis na lumayo kasabay ng pigil na pagkainis. Ang bunso naman si Crisanto ay pinakamatinik sa tatlo. Hindi siya palasigaw tulad ni Leandro o palaban na gaya ng Maristela. Sa halip, palagi siyang kalmado, nakangiti at marunong magtago ng tunay na iniisip. Siya ang tipo ng taong kayang kausapin ng maayos habang patalim na pala ang planong hawak sa likod. "Kuya, huwag kang padalos-dalos." Minsang narinig ni Sabilina na bulong nito sa veranda nang akala nilang walang tao sa paligid. Hindi niya nakita ang reaksyon ni Leandro, pero supat na ang linyang iyon upang makaramdam ng kakaibang lamig. Habang lumilipas ang mga buwan ay mas lalong nagiging madalas ang mga pagtatalilo tungkol sa pera. Minsan sa umaga, minsan sa tanghalian, minsan pati sa hating gabi. Kahit ang nurse na si Nerissa Valmonte na bagong kinuha upang magbantay sa kalusugan ni Don Severino ay napapailing na lang kapag naririnig ang mga usapan. "Hindi nakakabuti sa kanya ang stress," sabi ni Nerissa isang hapon habang inaayos ang gamot ng matanda. "Meron pa po bang kapayapaan sa bahay na to?" Biro ni Maring Anfesia, mulit walang halong saya ang kanyang tinig.
Sa lahat ng nasa mention, si Sabelina marahil ang isa sa mga unang nakapansin na tila may unti-unting nabubuong bitak ang pamilyang Altamira. At ang pinaka nakakabahala, hindi na iyon simpleng tampuhan lang ng magkakamag-anak. May galit doon, may inggit, at may matinding pagmamadali sa pag-abot sa kung ano man ang gusto ng magkakapatid. Minsan, habang pinupulot ni Sabelina ang mga tuyong dahon sa gilid ng sampayan, napadaan si Attorney Gavino Toledo, ang abogado ni Don Severino. May hawak itong makapal na folder at mukhang pagod sa mahabang pag-uusap. "Magandang hapon po," mahina niyang bati. Tumanggo ang abogado. "Magandang hapon, hiha." Saglit itong tumingin sa malaking bahay bago marahang nagsalita. Waring sa sarili lamang. May mga tahanang hindi sinisira ng bagyo. Sariling dugo ang gumuguho sa mga ito. Hindi nakasagot si Sabelina, ngunit nagtagal sa isip niya ang mga salitang iyon. Pagsapit ng gabi, habang tinutulungan niya ang inang si Aling Cora na uminom ng gamot sa kanilang maliit na bahay, napatingin siya sa madilim na bintana. "Anong iniisip mo, anak?" tanong ng kanyang ina. "Parang may mabigat na mangyayari, Nay." Marahan niyang sagot. "Hindi ko lang maipaliwanag." Hinawakan ni Aling Cora ang kanyang kamay. Minsan ang mabibigat na pangyayari, hindi agad dumarating para manira. Dumarating din ng ilan para ipakita kung sino talaga ang matibay. Hindi na sumagot si Sabelina, ngunit tumimo sa puso niya ang mga salitang iyon. Dahil sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, alam niyang ang katahimikan sa mansyon ng mga Altamira ay hindi katahimikan niyang kapayapaan. Katahimikan iyon ng unos na nag-iipon pa lang ng lakas. At sa gitna ng marangyang bahay, sa pagitan ng mga puting kumot, mamahaling kurtina at mga damit ng mga taong sanay utusan ng iba, naroon si Sabelina, isang simpleng labandera na wala pang kaalam-alam na malapit na siyang itulak ng tadhana sa gitna ng isang labanang hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa buhay, katapatan, at kasamaan na kayang gawin ng sariling mga anak para lamang makuha ang lahat. Bago tayo tuluyang dumiretso sa kasunod ng ating istorya, samahan mo muna akong huminga ng malalim at damhin ang bigat ng mga pangyayaring unti-unti nang nabubuo sa loob ng mansyon. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong oras ka ngayon nanonood, dahil sa bawat gabi o umaga na binubuksan mo ang kwentong ito, mas nagiging buhay ang bawat karakter at mas ramdam ang bawat lihim na pilit nagtatago sa dilim. Heto na ang pagpapatuloy ng ating kwento, ang yugto kung saan ang mga hinala ay dahan-dahang nagkakaroon ng hugis at ang katahimikan ng isang tahanan ay magsisimulang mabasag sa paraang wala nang makakapagbalik. Matapos ang gabing iyon kung kailan tumingin si Sabelina sa madilim na bintana ng kanilang maliit na inuupahang bahay at naramdaman niyang may mabigat na unos na dumarating, hindi na siya muling nakapapasok sa mansyon ng payapa ang isip. May kakaiba ng lamig sa bawat pagpasok niya sa mataas na gate ng mga Altamira. Ang dating simpleng katahimikan ng bakuran ay tila may halong paninikip. At kahit ang tunog ng mga ibon dati naririnig niya sa umaga ay parang hindi na sapat upang takpan ang tensyong kumakapal sa loob ng malaking bahay. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting nakita ng lahat ang mabilis na paghina ng katawan ni Don Severino Altamira. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang taon na nakakalakad pa ng marahan sa beranda, may hawak na tungkod, ngunit buo pa rin ng tindig. Ngayon, mas madalas na itong nakaupo sa wheelchair o kaya naman ay nakahiga sa kama sa silid nitong nasa ikalawang palagpag, katabi ng malaking bintanang nakatanaw sa hardin. Mas bumagal ang pagsasalita nito, mas dali itong hingalin, at may mga gabing halos hindi makatulog si Nurse Nerissa dahil pabago-bago ang presyon at tibok ng puso ng matanda. Hindi na pwede ang stress sa kanya. Marining nasabi ni Nurse Nerissa habang kausap sina Maring Anfesia at Masing sa kusina. Kung pwede lang, bawal muna siyang gambalahin sa mga usaping pera. Sabihin mo yan sa mga anak niya. Mahina ngunit may diin na sagot ni Maring Anfesia habang hinahalo ang sabaw sa malaking kaserola. Ni hindi na pinapatagal ang pahinga ng matanda. At totoo nga iyon. Sa halip na magdahan-dahan ng mga anak ni Don Severino dahil sa kalagayan nito, tila lalo silang nagmamadali.
Si Leandro ay halos linggo-linggo nang nagpupunda sa opisina ng ama para maglabas ng kung ano-anong proposal. Minsan negosyo raw sa trucking, minsan partnership daw sa imported construction materials, minsan na may emergency investment sa isang resort na malapit ng malugi, ngunit maaari pa raw maisalba. Iisa lamang ang dulo ng lahat, pera. Pera ng ama niya. Pa, makinig ka naman. Giit ni Leandro isang tanghali. Sapat ang lakas ng boses upang marinig ni Sabilina mula sa koridor habang nagdadala ng bagong labang kurtina. Kung hindi ka kikilos ngayon, masasayang ang pagkakataon. Mas maraming nasasayang sa padalos-dalos na tao. Malamig na sagot ni Don Severino. At sawang-sawa na akong sagutin ang kapalpakan mo. Nang sumunod na mga araw, si Maristela naman ang nagdala ng sariling paraan ng pangungulit. Hindi siya sumisigaw gaya ni Leandro. Ang estilo niya ay lambing na may patalim. Papasok siya sa silid ng ama na may dalang imported tea o kaya'y bagong kumot. Uupo sa tabi ng kama nito at saka dahan-dahang magbubukas ng usapan tungkol sa future ng pamilya, legacy ng apelyido, at kung paano raw dapat ay inaasikaso na ang paghahati sa mga ari-arian habang malinaw pa ang lahat. Papa, wika niya minsan na may mapagmalasakit na boses na halatang pilit. Hindi naman natin gustong may gulo pa kapag wala ka na. Mas mabuti sigurong ayusin na ang mga papeles. Nanigas ang mga kamay ni Sabilina noon habang nag-aayos ng mga bagong punda sa sala. Hindi dahil sa sinabi ni Maristela, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Parang ang pagkawala ng ama nila ay hindi na tanong ng kung, kundi ng kailan. Ngunit sa tatlo, si Crisanto pa rin ang pinaka-nakakatakot para kay Sabilina. Si Leandro ay madaling basahin dahil mabilis uminit ang ulo. Si Maristela ay halatang halata kapag may gusto. Ngunit si Crisanto ay tila palaging kalmado. Hindi ito madalas makitang nakikipag-away. Palagi pang ang malinis ang damit, maayos ang buhok at may ngiti sa mukhang huwaring mabait at may kontrol sa lahat. Ngunit sa tuwing nakakasalubong siya ni Sabilina sa hallway, may kung anong bigat sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Maaga kang pumapasok ngayon, Sabilina. Sabi nito minsan nang nasalubong siya sa may pantry. Opo, sir. Marami pong labada ngayon. Tumanggo lamang si Crisanto at tumingin saglit sa hawak niyang basket ng mga plantsadong punda. Mabuti yan. Ang mga taong marunong manahimik at magtrabaho, madalas tumatagal. Simple lamang ang mga salitang iyon kung pakikinggan ng iba. Ngunit nang marinig iyon ni Sabilina, parang may nakatagong babala sa paraan ng pagkakasambit ni Crisanto. Hindi siya sumagot. Bahagya lamang siyang yumuko at tuloy-tuloy na lumakad palayo. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas mapagmasid si Sabilina kahit hindi naman niya iyon planong gawin sa simula. Hindi siya tsismosa, hindi siya mahilig makialam. Ngunit ang mga nangyayari sa loob ng mansyon ay hindi na basta simpleng problema ng pamilya. Ramdam niya iyon sa bawat galaw, sa bawat bulungan ng magkakapatid kapag inaakala nilang walang nakakakita. Isang gabi, lumagpas na sa 10:00 nang lumuhob ang ulan sa bubong ng mansyon. Karamihan sa mga tauhan ay nasa kani-kanilang silid na, ngunit si Sabilina ay nasa likod bahay pa rin at hinahabol tapusin ng ilang damit na kailangang ibabad para sa kinabukasan. Malakas ang patak ng ulan sa yero ng laundry shed at kung hindi dahil sa biglang paghina ng ilaw sa likod, maaari na hindi niya mapansin na may mga boses na nagmumula sa lumang pahingahang silid malapit sa kusina. Hindi niya agad sinadyang makinig, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Don Severino, kusang huminto ang mga kamay niya. Hanggang kailan tayo maghihintay? Galit na bulong ni Leandro. Dahan-dahan, mariim na sabi ni Crisanto. Hindi porket galit ka, sisigaw ka na. Narinig niya ang tunog ng basong marin bumaba sa mesa. Hindi na ito tungkol sa galit. Sabat ni Maristela, malamig at tuwid ang boses. Praktikal na ito. Kung magtatagal pa siya ng ilang taon, ubos na rin ang natitira. Baka kung kani-kanino pa mapunta. Hindi na siya nakikinig sa atin, muling sabi ni Leandro. Parang mas may tiwala pa siya sa abogado, sa nurse at kung sino-sinong tauhan kaysa sa sarili niyang mga anak. Saglit na katahimikan.
Pagkatapos ay ang boses ni Crisanto, mas mababa, mas malamig at mas malinaw. Kung hindi siya kusang bibitaw, kailangan nating tulungan ng sitwasyon. Nanigas ang likod ni Sabelina. Hindi siya makahinga ng maayos. Pakiramdam niya biglang lumamig ang paligid kahit malamig na nga ang ulan. Hindi pa man diretsahang binabanggit ang balak, alam niyang hindi ordinaryong usapan ang naririnig niya. Gusto niyang lumayo, gusto niyang magtuloy-tuloy sa paglabas at magkunwaring wala siyang madinig. Mungit na natili siyang nakatayo, parang ipinako ng takot at kaba. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tanong ni Maristela, bagamat kapansin-pansin na hindi na ito nagkunwaring inosente. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Crisanto. May paraan para mapabilis ang lahat. Hindi tayo ang gagawa ng lantaran. Hindi rin ito magiging marumi kung magiging maingat tayo. At sigurado ka? Tanong ni Leandro. May kausap ako, sagot ni Crisanto. May maibibigay na hindi agad mahahalata, lalo na sa kalagayan ni Papa. Napahawak si Sabelina sa gilid ng batya. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama at mapilitan siyang humarap sa malupit na realidad ng buhay, pakiramdam niya ay mas naminginig siya ngayon kaysa noon. Dahil ang naririnig niya ay hindi na simpleng pagtatalo ng magkakapatid, hindi na simpleng kasakiman. Ito ay plano, malinaw na plano. Hindi na niya hinintay ang kasunod pang usapan. Marahan siyang umurong, pilit iniiwasang gumawa ng kahit anong tunog at dali-daling bumalik sa laundry shed. Doon lamang siya muling nakahinga ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Halos mahulog ang timba sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Kinabukasan, tinangka niyang isipin na baka mali siya ng narinig. Baka bugso lang iyon ng galit. Baka walang aktwal na mangyari. Baka takot lamang ang nagpapalaki sa mga salita sa isip niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo lamang lumalakas ang kanyang hinala. Napansin niya si Crisanto na isang umaga ay umalis ng walang driver at bumalik makalipas ang 2 oras na may dalang maliit na paper bag na agad itinago sa loob ng leather satchel nito. Napansin niyang si Maristela na dati walang interes sa kusina ay biglang pabalik-balik roon at nakikipag-usap ng palihim kay Maring Anfesia tungkol sa tsaa, sabaw at mga iniinom ni Don Severino. Maging si Leandro ay tila naging mas maalaga, bagay na hindi naman ito kaugalian. Minsan ay siya pa mismo ang nagyayaya ng tsaa sa ama, o kaya na may nagtatanong kung nainom na ba nito ang mga gamot. Lalong naging hindi mapakali si Sabelina, minsang nakita niya mula sa bukas na pintuan ng garahe si Crisanto na may kausap na lalaking hindi niya kilala. Payat ito, nakasalamin at halatang ayaw magtagal sa lugar. Nang ipasok nito sa kamay ni Crisanto ang isang maliit na pakete kapalit ng sobre, babilis itong umalis nang hindi man lang lumilingon. Sino ang lalaking iyon? At ano ang nasa maliit na pakete? Hindi alam ni Sabelina kung kanino siya magsasalita. Maaari ba siyang lumapit kay Nurse Nerissa? Paano kung mali siya? Maaari ba siyang magsabi kay Attorney Gavino? Paano kung makarating sa magkakapatid at baligtarin siya? Isa lamang siyang labandera, walang posisyon, walang proteksyon. Kapag pinagtulungan siya ng mga anak ni Don Severino, sapat ang isang maling paratang upang mawalan siya ng trabaho at higit pa roon upang malagay sa panganib ang kanyang ina. Anak, bakit parang wala ka sa sarili? Tanong ni Aling Cora nang napansin niyang ilang beses natapon ni Sabelina ang tubig sa baso habang naghahapunan sila. Umilihing siya. Pagod lang po, Nay. Ngunit hindi iyon totoo. Hindi simpleng pagod ang bumabalot sa kanya. Takot iyon, at kasabay ng takot, may mabigat na tanong na hindi siya tinitigilan. Kapag dumating ang sandaling mangyari ang kinatatakutan niya, may lakas ba siyang makialam? Ang sagot ay hindi pa niya alam. Ngunit dumating ang gabing sumubok sa kanya. Malamig ang hangin noon at may manipis na ambon. May maliit na salo-salo sa mansyon dahil may ilang lumang kaibigan ng pamilya ang darating kinabukasan at nais daw ni Maristela na masigurong maayos ang lahat ng preparasyon. Abala ang kusina, abala rin ang mga kasambahay sa pag-aayos ng silverware, mantle at mga serving tray.
Si Sabelina naman ay papunta sana sa pantry upang kunin ang bagong labang table napkins nang mapahinto siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Naroon si Maristela sa loob. Maingat nitong hawak ang isang maliit na bote. Sa tabi nito ay isang tasa ng tsaa na nakalaan para kay Don Severino na noon ay nasa silid at hinihintay ang gamot at mainit na inumin bago matulog. Sa may pinto, nakatayo si Leandro at pasulyap-sulyap sa hallway. Sa likod nito, bahagyang nakasandal si Crisanto, kalmado gaya ng dati. "Bilisan mo," sabi ni Leandro sa mahinang boses. "Baka may makita." "Hindi ako tanga," malamig na tugon ni Maristela. At sa harap ng mga matang nanlalamig sa sindak ni Sabelina, dahan-dahang ibinuhos ng babae ang laman ng maliit na bote sa tasa ng tsaa. Parang tumigil ang oras. Hindi na iyon hinala. Hindi na iyon bulong-bulungan. Hindi na iyon maaaring ipagkaila ng isip. Nasa harap mismo niya ang katotohanan. Muntik nang mabitawan ni Sabelina ang hawak niyang malinis na napkins. Napatras siya ng bahagya, ngunit sa halip na tumakbo agad, ay nanatili siyang nakadikit sa pader, hinahabol ang sariling hininga, habang isang nakakapanghilabot na katotohanan ay buong-buong bumagsak sa kanya. Talagang papatayin nila ang sarili nilang ama. Bago tayo tuluyang dumako sa susunod na yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong muling huminto sandali at namnamin ang bigat ng mga pangyayaring kasalukuyang nang lumalamon sa loob ng mansyon. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bawat oras na inilalaan mo sa kwentong ito, mas nararamdaman natin na ang buhay ng mga tauhan ay hindi basta kathang-isip namang, kundi parang mga taong maaari nating makasalubong sa tunay na mundo. Mga taong marunong magmahal, matakot, magkasala, at lumaban para sa katotohanan. At ngayon, narito na tayo sa bahaging hindi na pwedeng umurong ang bida dahil sa isang iglap, ang lihim na matagal niyang kinatatakutan ay tuluyan ang nakaharap sa kanya ng buong buo. Talagang papatayin nila ang sarili nilang ama. Iyon ang tumimo sa isip ni Sabelina habang nakadikit ang likod niya sa malamig na padar sa labas ng pantry. Hawak pa rin ang malinis na table napkins na halos madurog na sa higpit ng pagkakapisil ng kanyang mga daliri. Parang umalingaw-maw sa buong pagkatao niya ang tunog ng likidong ibinuhos ni Maristela sa tasa ng tsaa. Ang simpleng tunog na iyon ay mas nakakatakot pa sa sigaw. Dahil sa loob ng ilang segundo, nasaksihan niya ang kasakiman ay hindi na lamang naninirahan sa puso ng magkakapatid. Handa na itong pumatay. Saglit na nanghina ang mga tuhod ni Sabelina. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang umalis sa mansyon at magtago sa pinakamalayong sulok ng San Jacinto. Gusto niyang magkunwari na wala siyang nakita. Isa lamang siyang labandera. Wala siyang kapangyarihan laban sa mga anak ng isang makapangyarihang angkan. Kapag nahuli siya, pwedeng baligtarin ang lahat. Pwede siyang palabasing sinungaling, mangnanakaw o baliw. Maaari pang madamay ang kanyang inang si Aling Cora. Gumit kasabay ng takot, may isa pang bumangon sa dibdib niya. Isang uri ng pagtutulan na hindi niya kayang lunukin. Naalala niya ang mukha ni Don Severino sa mga gabing tahimik nitong nakatanaw sa hardin. Ang pigil itong hingal tuwing nilalapitan siya ni Nurse Nerissa para sukatin ang presyon. Ang pagod sa mga mata nito tuwing may panibagong pagtatalunan tungkol sa pera. Naalala rin niya ang sinabi ng kanyang ina Monsan, may mga mabibigat na pangyayari na dumarating para makita kung sino talaga ang matibay. At nang sandaling iyon, wala nang panahon para manghina. Dahan-dahang sumilip si Sabelina sa gilid ng pinto. Nakita niyang ibinabana ni Maristea ang maliit na bote sa ibabaw ng counter. Nakapwesto si Leandro malapit sa labasan, halatang balisa, habang si Crisanto na may nananatiling kalmado, parang isang taong tiyak na tiyak sa tagumpay ng kanilang binabalak. "Dalhin mo na," sabi ni Crisanto sa mahina ngulit mabigat na tinig. Bago pa may pumasok. "Hindi ba masyadong marami?" tanong ni Maristela, bagaman walang takot sa boses nito kundi simpleng pagtiyak lamang. Sapat lang para magmukhang natural. Sa kondisyon niya, mabilis na lalabas na komplikasyon lang. Para bang tinusok ang sikmura ni Sabelina. Sa paraang magsalita si Crisanto, para lamang silang nag-uusap kung gaano karaming asukal ang ilalagay sa tsaa, hindi lason na papatay sa sarili nilang ama. Biglang may kaluskos mula sa kabilang dulo ng hallway. Isa sa mga kasambahay ang paparating. Sa loob ng pantry,
Mabilis na inayos ni Maristela ang sarili at kinuha ang tasa. Kinabahan si Sabelina. Alam niyang kapag lumabas ang mga ito dala ang tsaa at wala siyang gagawin, maaaring hindi na magising pa si Don Severino kinabukasan. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng pasyang wala sa anumang plano. Isang pasyang hindi niya pinag-isipan ng matagal, kundi bunga ng agarang pagnanais na mailigtas ang matanda. Bitbit pa rin ang basket ng table napkins. Mabilis siyang limiko sa kabilang daan at tumakbo sa laundry corridor. Doon nakasalansa ng ilang malalaking batya ng bagong banlaw na bedsheets at kumot na kailangang isampay sa susunod na umaga. Humugod siya ng lakas ng loob, itinulak ang isang mabigat na batya papunta sa makipot na daanan malapit sa dining corridor. At nang marinig niyang palabas na mula sa pantry sina Maristela at Leandro, sinadya niyang bitawan ito. Bumagsak ang batya sa sahig ng may malakas na lagapak. Kumalat ang basang kumot, tumalsik ang tubig, at umalingaw-ngaw ang kalabog sa buong unang palapag. Ay! Malakas na sigaw ni Sabelina na parang totoong nadulas. Naku! Pasensya na po! Napatigil ang lahat. Mula sa kusina ay sumilip si Maring Anfesia. Mula sa sala ay napalabas si Masing. Pati si Nurse Nerissa na noon ay paakyat sana sa silid ni Don Severino ay napalingon. Anong nangyari? Sigaw ni Maring Anfesia. Nadulas po ako, tugon ni Sabelina habang nakaluhod sa sahig at kunwaring nahihirapang tumayo. Ngunit sa totoo'y sinasadya niyang hadlangan ang daanan. Nakita niyang sumikip ang panga ni Leandro. Si Maristela naman ay napatigil. Hawak pa rin ang tray kung saan naroon ang tasa ng tsaa. Mula sa likuran nila, dahan-dahang lumapit si Crisanto at sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ay Sabelina, nakita niyang bahagyang nag-iba ang mukha nito. Hindi galit, kundi isang malamig na pagkainis dahil may sagabal sa plano. Labandera ka, singhal ni Leandro. Mula kailan ka naging eksperto sa tsaa? Ngunit bago pa tuluyang lumala ang tensyon, lumapit na si Nurse Nerissa. Ano yun? Agad nagsalita si Sabelina. Ma'am, baka mali lang po ako pero parang may kakaibang amoy po yung tsaa. Natatakot lang po ako dahil gabi na at iinumin po yun ni Don Severino. Napatingin si Nurse Nerissa sa tasa. Hindi agad ito nagsalita. Kinuha niya ang hawakan niyang tray mula kay Maristela na halapang hindi ayaw pakawalan iyon, ngunit wala ring magawa. Dinala ng nurse sa ilaw ang tasa. Naamoy ito ng bahagya, saka bahagyang kumunot ang loo. Hindi ito ang tsaa na karaniwang pinapainom ko sa kanya. Sabi ni Nurse Nerissa, sino ang naghanda nito? Pinahanda ko lang. Mabilis na sabi ni Maristela. Nagmamalasakit lang ako kay Papa. Sa akin dapat dinadaan ang lahat ng iniinom niya sa gabi. Mariing tugon ni Nurse Nerissa. Mula sa may hagdanan, narinig ang boses ni Don Severino. Anong ingay na yan? Lumingon ang lahat. Naroon ang matanda, nakasuot ng makapal na robe at hawak ang wheelchair rail na itinulak ni Berto pa ibaba. Halatang pagod, ngunit gising at nagtataka. Papa, wala to. Agad na sabi ni Leandro. Maliit na aberya lang. Ngunit bago pa makontrol ng magkakapatid ang sitwasyon, nagsalita si Sabelina sa pinakamapanghasang paraan na nagawa niya sa buong buhay niya. Sir, mahina ngunit malinaw ang boses niya. Huwag niyo po munang inumin yan. Parang tumigil ang hangin sa buong mansion. Napalingon si Don Severino kay Sabelina. Hindi ito agad nagsalita. Sa unang pagkakataon, hindi lamang bilang tauhan ang tingin ng matanda sa kanya, kundi bilang taong may gustong sabihin na mahalaga. Bakit? Tanong ni Don Severino. Hindi na pwedeng umatras si Sabelina. Nanginginig ba ng tuhod niya, diretsahan na niyang sinabi. May narinig po ako nitong mga nakaraang araw at ngayon po, nakita ko mismo, may inilagay po sa inumin niyo. Sinungaling! Sigaw ni Maristela. Gaga ka ba? Halos kumawala si Leandro sa galit at akmang nalapit kay Sabelina, ngulit hinarang siya ni Masing na noon pa man ay hindi na mapalagay sa nangyayari. Si Crisanto lamang ang hindi sumigaw. Nakatingin lang ito kay Sabelina, pero ang mga mata nito ay malamig na malamig. Napakabigat ng paratang mo. Mas mabigat po ang mangyayari kung iinumin niya yan, sagot ni Sabelina at siya mismo inagulat na nasabi niya iyon ng diretsyo. Hindi agad nagsalita si Don Severino. Sa halip, tumingin siya kay Nurse Nerissa. Dalhin mo yan sa laboratory. Ngayon din. Papa! Protesta ni Maristela. Ngayon din.
ulit ng matanda, mas matigas na ang tinig. Sa mga sumunod na oras, tuluyan nang bumaligtad ang ihip ng hangin sa mansyon. Hindi na maibalik ng magkakapatid sa dati ang sitwasyon. Tinawagan ni Don Severino si Attorney Gavino sa gitna ng gabi. Ipinatawag din ang hepe ng pulisya na si Captain Benhor Salcedo upang maitala ang pangyayari. Ang tasa ng tsaa ay isinailalim sa agarang pagsusuri sa tulong ng isang kakilala ni Nurse Neresa sa laboratorio ng kalapit na lungsod. Wala nang tulog si Sabelina ng gabing iyon. Nasa isang sulok lamang siya ng kusina. Nanginginig pa rin habang nauulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung tama bang nagsalita siya. Sa bawat yabag ng pulis sa sahig ng mansyon, mas nararamdaman niyang wala ng atrasan. Hindi na siya simpleng labandera na tahimik na naglalabas sa likod bahay. Isa na siyang saksi sa krimeng sinusubok na itago ng sarili mismong mga anak ng amo niya. Bandang 2:00 ng madaling araw, dumating si Attorney Gavino. Gusotang muka at halatang minadali ang pagpunta. Pagkapasok pa lamang sa sala, diretso agad siya kay Don Severino. Severino, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Tiningnan siya ng tuwid ng matanda. Kung hindi ko ito itutuloy, ako mismo ang pipirma sa sarili kong hukay. Natahimik si Attorney Gavino. Pagkatapos ay bahagya siyang tumanggo. Kung ganon, sisimulan natin ng maayos. Pagsikat ng araw, lumabas ang unang kumpirmasyon mula sa laboratorio. May kimikal nga sa tsaa. Hindi na basta hinala, hindi na lang salita ng isang labandera laban sa 3 anak ng may-ari. May pisikal ng ebidensya. May simula ng formal na investigasyon. At sa sandaling ibinigay ni Nurse Neresa ang papel ng pagsusuri kay Don Severino, nakita ni Sabelina kung paano unti-unting nanghina ang mukha ng matanda. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng isang amang ngayong alam ng totoo na ang mismong mga anak na inalagaan niya sa loob ng maraming taon ay handang pawiin ang kanyang buhay para lamang maagaw ang yaman niya. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nakatayo sina Leandro, Maristea at Crisanto. Ngunit ngayong wala nang maikakaila, hindi na basta kaba ang nasa mukha nila. Kinilabutan sila. Dahil ang tahimik na labanderang matagal nilang minamaliit, ang babaeng inakala nilang walang lakas, walang kakampi at walang puwang sa mga usaping mahalaga sa loob ng mansyon, ang mismong humarang sa gabi na dapat sana'y katapusan ni Don Severino Altamira. At mula sa araw na iyon, hindi na lamang buhay ng matanda ang nailigtas ni Sabelina. Pati ang matagal nang nakabaong katotohanan sa loob ng pamilyang Altamira ay nagsimula ng umahon sa ibabaw, handang sirain ang lahat ng kasinungalingang kanilang itinayo sa paglipas ng mga taon. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong muling huminto sandali at namnamin ang bigat ng mga pagbabagong unti-unti nang sumisibol matapos ang unos. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon dahil sa bawat oras na inilalagi mo sa kwentong ito, mas nagiging totoo ang bawat sugat, bawat pag-asa at bawat hakbang ng mga tauhang pinipilit bumangon mula sa pagkawasak. At ngayon, narito na tayo sa bahaging hindi na lang tungkol sa pagkakaligtas sa kamatayan, kundi tungkol sa pag-angat ng isang babaeng minsang itinuring na walang halaga at sa dahan-dahang paghubog ng isang bagong buhay mula sa mga abo ng pagtataksil. Pagkatapos ng gabing nalantad ang tangkang pagpatay kay Don Severino Altamira, hindi na muling naging katulad ng dati ang mansyon sa mataas na bahagi ng San Jacinto. Ang dating bahay na puno ng mabibigat na bulungan ay napalitan ng mas mabigat na katahimikan. Ang katahimikang sumusunod matapos pumutok ang isang katotohanang matagal nang ikinubli. Sa mga sumunod na buwan, naging sentro ng usap-usapan sa buong bayan ang pamilyang Altamira. Sa palengke, sa barberia, sa munisipyo, maging sa simbahan tuwing linggo, iisa ang bukambibig ng lahat. Kung paano nagawa ng sarili mismong mga anak na lasunin ng kanilang ama para sa pera. Hindi naging madali ang proseso ng batas. Paulit-ulit na pinatawag sa presinto si Sabelina upang ilahad ang kanyang nakita at narinig. Kinailangan ding magbigay ng karagdagang pahayag sina Nurse Neresa, Maring Anfesia, Masing at maging si Berto Lumanog tungkol sa mga kahinahinalang kilos ng magkakapatid sa mga nakalipas na buwan.
Si Attorney Gavino Taliedo naman ng nangasiwa upang masigurong hindi mababaliktad ng impluensya ng mga Altamira ang kaso. Gulit gaya ng inaasahan, hindi basta-basta bumagsak ang magkakapatid nang hindi lumalaban. Si Leandro ang unang sumubok ng akot. Sa unang linggo pa lamang ng investigasyon, may isang lalaking hindi kilala ni Sabelina ang nag-abang sa labas ng kanilang inuupahang bahay isang gabi habang pauwi siya trabaho. Nakasuot ito ng sombrero at tila sinadya talagang hindi magpahalata ng mukha. "Ate, ikaw ba si Sabelina?" Hindi agad sumagot si Sabelina. Hinigpitan niya ang kapit ng supot ng gamot ng ina niyang si Aling Cora. "Anak," Marahang sabi ng kanyang ina nang mapansing nanginginig ang mga kamay niya. "Takot ka ba?" Tumanggo si Sabelina. "Opo, Nay. Hindi lang para sa akin. Baka po madamay kayo." Hinawakan ni Aling Cora ang kamay niya. Payat na ang kamay ng matanda. Ngunit puno pa rin ng init. Mas mabigat ang buhay ng taong alamang totoo pero hinayaang manaig ang masama. "Natatakot din ako, pero mas natatakot akong mawala ang dangal mo dahil sa pananahimik." Ang mga salitang iyon ang muling naging sandigan ni Sabelina sa mga susunod na araw. Unti-unting lumakas ang kaso laban sa magkakapatid. Ang pagsusuri sa tsaa ay napatunayang naglalaman ng kimikal na maaaring magdulot ng matinding komplikasyon sa puso. Bagay na lalong delikado sa edad at kalagayan ni Don Severino. Natuntun din si Ruben Cazares, ang kahina-hinalang lalaking nakita ni Sabelina sa garahe. At matapos ang masusing pagtatanong, lumabas na siya nga ang nagbigay ng substance kapalit ng pera mula kay Crisanto. Samantala, sa tulong ng lumang CCTV footage sa back entrance at records ng butika, mas lalong tumibay ang usapin laban sa tatlong magkakapatid. Si Maristela ang unang bumigay sa pressure ng eskandalo. Sanay siya sa mga pagtitipon, sa mga kaibigang nakapaligid kapag may pera at sosyal na okasyon. Ngunit nang magsimula ng lumabas sa dyaryo at social media ang balita ng attempted parricide, isa-isang naglaho ang mga taang dating nakabuntot sa kanya. Hindi na siya inaanyayahan sa mga charity gala. Hindi na rin sinasagot ng ilang kaibigang dating nakikinabang sa kanyang mga palancha at regalo. "Mare, hindi muna siguro ako makakasama sa iyo." Narinig minsan ni Maring Anfesia na sabi ng isa sa mga kaibigan ni Maristela sa telepono. Mainit pa kasi ang issue. Mainit pa ang issue. Iyon na lamang ang tawag ng mga taong dati halos sumamba sa yaman niya. Wala ni isa sa kanila ang nagsabing, "Kumusta ka?" o "Naniniwala kami sa iyo." Dahil sa mundong kinagisna ni Maristela, mabilis mawala ang mga tao kapag hindi ka nakapakipakinabang. Si Leandro naman ay hindi mapakali at lalong naging agresibo. Minsan, habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa mansion para sa formal na investigasyon, napalingon siya kay Sabelina at halos kumawala sa galit. "Sinira mo ang pamilya namin!" Sigaw niya. Hindi sumagot si Sabelina. Ngunit bago pa siya muling sigawan ni Leandro, malamig na nagsalita si Don Severino mula sa wheelchair sa may veranda. Hindi siya ang sumira. "Kayo." Natahimik si Leandro. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sabelina ang tunay na bigat ng pagbagsak ng mga anak ni Don Severino. Hindi lamang sila inuusig ng batas, inuusig din sila ng sarili nilang pagkakasala. Sa tatlo, si Crisanto ang pinakahuling nawalan ng kontrol. Ilang linggo siyang nanatiling kalmado, pinipilit idaan sa legal na lusot ang lahat. Ngunit nang magsimulang lumitaw ang mga ebidensya ng transaksyon niya kay Ruben Cazares, saka lamang nawala ang malamig niyang kumpiyansa. Tinangkapan niyang makipag-usap ng palihim kay Sabelina sa isang umaga sa lumang gazebo sa hardin. "Magkano ang gusto mo?" Tahimik niyang tanong. Napatigil si Sabelina, bitbit ang basket ng malinis na punda. "Ano po? Huwag ka nang magpanggap," sabi ni Crisanto. Marahang naglalakad palapit. "Sa mundong ito, lahat may presyo. Sabihin mo lang kung magkano. Bibigyan kita. Ikaw at ang nanay mo, makakaalis kayo rito ng walang problema." Ngunit hindi na ang dating Sabelina ang kaharap niya. Marami pa rin siyang takot, oo. Nanginginig pa rin siya minsan kapag mag-isa. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, may matigas na bahagi sa puso niya na hindi na kaya ng pera o pananakot. "Hindi po ako binibenta." Diretso niyang sagot. Napatitig si Crisanto sa kanya. "Nagpapatapag ka lang dahil may mga pulis at abogado sa paligid. Kapag wala na yan, sino ka ba?" Doon unang tumaas ng bahagya ang baba ni Sabelina. "Ako po yung taong hindi nagtangkang patayin ng magulang para yumaman." Hindi na nakapagsalita si Crisanto.
Eksaktong sa sandaling iyon ay dumating si Berto Lumanog mula sa hardin at si Nurse Narisa mula sa likod na pinto, kaya napilitan nitong lumayo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Don Severino ang unti-unting nagbago. Noon, ang tingin niya kay Sabelina ay isa lamang mahusay at tahimik na tauhan sa mansyon. Ngunit matapos siyang iligtas ng dalaga at manatili ito sa katotohanan kahit pinipilit patahimikin, nagsimula siyang tumingin dito ng may malalim na paggalang. Hindi iyon pabor na dala ng awa. Hindi rin iyon bigla ang pagkahumaling sa katapatan. Mas malalim iyon, parang isang matandang lalaki na unti-unting natutuklasang may kabutihan pa palang hindi nabibili. Isang hapon, ipinatawag niya si Sabelina sa veranda. Naroon din si Atty. Gabino, ngunit tahimik lamang itong umiinom ng kape sa gilid. "Umupo ka," sabi ni Don Severino. Nagulat si Sabelina. "Dito po?" "Oo," sagot ng matanda. "Hindi kita ipinatawag para tumayo lang." Dahan-dahan siyang umupo sa kahoy na silya sa tapat nito. Hindi pa rin siya sanay na direktang kausap ang amo sa ganoong paraan. "Bakit mo ako iniligtas?" tanong ni Don Severino. "Pwede ka namang manahimik. Mas ligtas para sa iyo iyon." Napayuko si Sabelina. Ilang sandali siyang hindi nakasagot. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, "Hindi ko po kaya. Naaalala ko po ang tatay ko. Maaga ko po siyang nawala. Kung may pagkakataon akong iligtas ang isang ama, kahit hindi ko siya kadugo, parang hindi ko po kayang pabayaan." Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkaraan, nagsalita ang matanda sa mas mababang boses. "Ang mga sarili kong anak, hindi ko makapitan. Ikaw, na hindi ko kadugo, ang humarang sa kamatayan ko." Hindi alam ni Sabelina ang isasagot, ngunit nakita niyang namasa ng bahagya ang mata ni Don Severino bago ito muling bumawi sa sarili. Mula noon, hindi na lamang basta tungkol sa kaso ang mga pag-uusapan nila. Paminsan-minsay tinatanong siya ng matanda tungkol sa buhay niya, tungkol sa yumaong ama niya, tungkol sa sakit ng ina niya, tungkol sa kursong minsan niyang gustong kunin bago siya huminto sa pag-aaral. Doon nalaman ni Don Severino na pangarap pala ni Sabelina noon ang mag-aral ng Business Administration dahil gusto niyang balang araw ay magkaroon ng sariling maliit na negosyo, isang laundry service o tailoring shop man lamang na hindi na siya aasa sa utos ng mga mayayaman. "Bakit hindi mo itinuloy?" tanong ni Don Severino. "Wala na pong perang pang-eskwela at kailangan ko pong unahin si Nay." Muling natahimik ang matanda, ngunit sa mata nito may malinaw na pasyang nabubuo. Lumipas pa ang ilang buwan. Sa wakas, formal nang sinampahan ng kaso sina Leandro, Maristela at Crisanto. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, pinili ni Don Severino na ayusin din ang ilang bagay sa loob ng kanyang buhay na noon ay matagal niyang ipinagpapaliban. Nagpasya siyang ipahinto samantala ang ilang magugulong transaksyon sa negosyo, ipa-audit ang lahat ng kanyang kumpanya, at repasahin ang lahat ng testamento at legal papers kasama si Atty. Gabino. Sa kabila nito, gumawa siya ng hakbang na hindi inakala ni Sabelina. Isang umaga, ipinatawag siyang muli sa opisina. Naroon si Atty. Gabino, si Nurse Nerissa, at maging si Aling Cora na dinala roon ni Masing matapos personal na ipasundo ni Don Severino. Nagtaka si Sabelina, "Sir, may problema po ba?" Ilinang matanda, "Wala. Ang totoo, gusto kong magsimula ng ayos." Iniabot ni Atty. Gabino ang isang folder. Nang buksan ni Sabelina iyon, hindi niya agad na unawaan ang laman. May mga forms, assessment papers, at isang liham mula sa isang kolehiyo sa lungsod. "Naiproseso na ang admission mo. Business Administration, evening program, para maipagpatuloy mo kahit nagtatrabaho ka." Parang nawala ang boses ni Sabelina. Napatingin siya kay Aling Cora, na noon pa man ay naiiyak na. "Sir, hindi po. Hindi ko po alam ang sasabihin."
Hindi pa yan lahat. Dagdag ng matanda. Ipapagamot din si Aling Cora sa mas maayos na specialist sa Maynila. At tungkol sa laundry area ng mansyon, saglit siyang huminto. Hindi habang buhay na tagalabaalang sa Belina. Gusto kong ikaw ang mga ngasiwa ng linen at laundry service ng lahat ng apartment ko. Magsisimula tayo sa maliit, pero lehitimong trabaho iyon. May sweldo, may records, at may puwang para lumaki. Tuluyang tumulo ang luha ni Sabelina. Hindi iyon luha ng awa sa sarili. Hindi rin iyon simpleng saya. Iyon ay luha ng isang taong ilang taon nang sanay magtiis, sanay mangarap ng pabulong lang dahil baka masaktan kapag hindi natupad. At ngayon, sa gitna ng pagkawasak ng isang makapangyarihang pamilya, isang bagay na hindi niya halos pinangarap ng malakas ay unti-unting lumalapit sa kanya. Niyakap siya ng kanyang ina. "Sabi ko sa iyo, anak," umiiyak na bulong ni Aling Cora. "May mga pangyayaring dumarating hindi para durugin ka, kundi para ilipat ka sa buhay na mas karapat-dapat sa iyo." Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Sabelina Vergara. Hindi pa perpekto ang lahat. Patuloy pa rin ang kaso. Patuloy pa rin ang may mga matang mapanuri sa bayan. May mga tao pa rin nagbubulong na swerte lang siya o baka raw pinaboran lang ng matanda dahil sa nangyari. Ngulit sa kabila ng mga iyon, may malinaw ng pag-usad ang buhay niya. Sa umaga, ay tumutulong pa rin siya sa mansion habang inaayos ang records ng laundry operations. Sa hapon naman ay dumadalaw siya sa orientation para sa papasukan niyang kurso. At tuwing gabi, sa halip na takot lamang ang kasama niya sa katahimikan, may bago ng kasabay iyon. Pag-asa. Ang dating labandera sa likod ng Marangyang Mansion ay hindi na lamang nananatili sa gilid ng kwento. Unti-unti na siyang nagiging babaeng may sariling tinig, sariling direksyon, at sariling puwang sa mundong minsang tumingin sa kanya bilang isang anino lamang sa likod ng mga mayayaman. At habang ang mga anak ni Don Severino ay dahan-dahang nalulunod sa bunga ng kanilang kasalanan, si Sabelina namay nagsisimula ng umangat. Hindi dahil nagnakaw siya ng lugar sa iba, kundi dahil sa wakas, may isang taong nakakita sa tunay niyang halaga at piniling buksan ng pintuang matagal nang ipinagkakait sa kanya. Bago tayo tuluyang sumuong sa huling yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong huminto sandali at damhin ang bigat at ganda ng paglalakbay na tinahak ng ating mga tauhan. I-comment nyo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Dahil sa bawat sandaling inilalaan mo sa kwentong ito, mas tumitibay ang damdaming na parabang kasama ka rin sa loob ng lumang mansyon na minsang pinamugaran ng kasakiman, takot at mga lihim. Ngayon, narito na tayo sa pinakahuling bahagi, ang yugto kung saan haharapin ng bawat isa ang bunga ng kanilang mga pinili at kung saang isang babaeng minsang namuhay sa likod ng labada ay tuluyan ng lalakad sa liwanag ng sariling dangal at bagong kapalaran. Lumipas ang 2 taon. Sa loob ng 2 taon na iyon, napakaraming nagbago sa buhay ni Sabelina Vergara at sa dating tahimik ngunit puno ng intriga na mansion ng mga Altamira. Ang laundry at linen service na ipinagkatiwala sa kanya ni Don Severino ay hindi na lamang nanatiling maliit na operasyon sa likod ng bahay. Dahil sa sipag, tiyaga at talino niyang unti-unting nahubog sa pag-aaral ng business administration, napalawak niya ito at nabigyan ng maayos na sistema. Hindi na lamang labada ng mansion at ng mga apartment ni Don Severino ang kanyang pinangangasiwaan. Nagsimula na rin silang tumanggap ng kontrata mula sa 2 maliit na hotel sa kalapit na bayan at sa isang pribadong klinika na nangangailangan ng malinis na kumot at uniforme araw-araw. Sa tulong ng kaibigan niyang si Rufa May Dizon na naging mahusay sa pag-aayos ng records at accounting, nabuo ang isang maliit ngunit matatag na negosyo na pinangalanan ilang SV Linen and Care Services.
Si Professor Elion Mercado na minsang humanga sa sipag ni Sabelina sa evening classes ay paminsan-minsan pang nagbibigay sa kanya ng payo ukol sa pagpalago ng negosyo. At si Sister Bernice naman ay naging tulay upang makapagbigay sila ng libreng kumot at mga damit sa isang shelter para sa mga inabandona at matatandang walang pamilya. Hindi rin nakalimot si Sabelina sa mga taong minsang nakasama niya sa hirap. Si Maring Anfesia naman ay tumulong sa pagbuo ng maliit na kantin para sa mga manggagawa ng SV Linen and Care. Si Masing naman na nagbawas na ng biyahe sa pagdadrive ay naging tagapangasiwaan ng delivery sa bayan. Maging si Berto Lumanog, kahit mahina na ang nuhod, ay nagkaroon ng munting tungkulin bilang tagapag-alaga ng hardin na nakapalibot sa lumang annex building na ginawang training center para sa mga bagong empleyado. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mansion ay hindi na lamang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Unti-unti itong naging lugar ng trabaho, pagsasanay at pagbangon para sa mga taong matagal ding minamaliit ng lipunan. At habang ang mga anak ni Don Severino ay dahan-dahang nalulunod sa bunga ng kanilang kasalanan, si Sabelina naman ay nagsisimula ng umangat, hindi dahil nagnakaw siya ng lugar sa iba, kundi dahil sa wakas may isang taong nakakita sa tunay niyang halaga at piniling buksan ng pintuang matagal nang ipinagkakait sa kanya. Isang hapon ng Agosto, habang mahinang umuulan sa labas at tahimik ang veranda, ipinatawag niya si Sabelina. Pagdating nito, nandoon na rin sina Attorney Gavino, Nurse Nerissa at si Aling Cora na nayon ay mas maginhawa na ang kalagayan dahil sa tuloy-tuloy na gamutan. Nasa gilid lamang si Berto hawak nung isang lumang payong na patak-patak pa ang tubig. "Umupo ka, Ija," Sabi ni Don Severino. Ngayon, hindi na siya nagugulat kapag inaalok siyang ng matanda na maupo. Marami ng pagkakataong tinatawag siya nito hindi bilang simpleng utusan, kundi bilang taong pinagkakatiwalaan. "Ano po iyon, sir?" Malumanay niyang tanong. Matagal munang tumingin si Don Severino sa malayong hardin bago nagsalita. "Sa tingin ko, wala na akong masyadong oras para ipagpaliban pa ang mga bagay na dapat ayusin." Agad kumirot ang dibdib ni Sabelina. "Huwag niyo pong sabihin yan." Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Lahat tayo may hangganan. Ang kaibahan lang, may mga taong ayaw tanggapin. At may mga taong pinipiling ihanda ang lahat. Habang kaya pa." Tahimik na naglabas si Attorney Gavino ng ilang dokumento sa loob ng leather case. Makapalang mga papel, may mga ribbon at pirma. Malinaw na hindi simpleng usapan lamang ang mangyayari. "Ipinatawag ko kayong lahat," pagpapatuloy ni Don Severino. "Dahil ayaw kong may maiwang kalituhan kapag dumating ang oras." Pagkaraan ng ilang araw, isang formal na pagtitipon ang isinagawa sa mansyon. Hindi iyon marangyang salo-salo na may mamahaling dekorasyon at sosyal na bisita. Sa halip, simple ngunit mabigat ang kahulugan. Naroon ang ilang matagal ng kaibigan ni Don Severino, ang kura paroko ng bayan, ilang opisyal ng munisipyo, mga empleyadong ilang dekada nang nagsilbi sa pamilya Altamira, at syempre, si Sabelina kasama ang kanyang ina, at mga taong naging malapit sa kanila sa mga nakaraang taon. Sa harap ng lahat, habang nakaupo sa malaking armchair sa sala si Don Severino, malinaw at mabagal niyang binasa ang kanyang pasya. Ang mga natitira kong personal na ari-arian, sabi niya, ay ilalaan hindi para sa luho ng iilan, kundi para sa kapakinabangan ng mga taong matagal nang naglingkod ng tapat at ng komunidad na tumulong sa pag-unlad ng aming pamilya. Narinig sa buong sala ang maingat na paghinga ng mga naroroon. "Ipinagkakatiwala ko," dagdag niya,
ang malaking bahagi ng aking natitirang puhunan sa Doña Isabela Foundation, na itatatag para tumulong sa mga byuda, matatandang manggagawa, at mga kabataang napilitang huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Napatungo si Sabelina. Alam niyang pinangalanan iyon sa yumaong asawa ng matanda. At ramdam niya kung gaano kabigat sa puso ni Don Severino ang pasyang iyon. Ang mansyon na ito, pagpapatuloy niya, ay hindi na mananatiling pugad ng katahimikang puno ng takot. Pagdating ng panahon, ang bahagi nito ay gagawing sentro ng pagsasanay para sa mga kababaihang naghahanap ng kabuhayan. Sa pamamahala ng foundation, nagkatinginan sina Maring Anfesia, Masing at Berto. Halos hindi sila makapaniwalang ang tahanang minsang sumaksi sa pagtaksil ay magiging lugar ng panibagong buhay para sa iba. Pagkatapos ay dumating ang bahaging hindi inaasahan ng marami. Si Sabelina Vergara, habang nititignan niyang tuwid sa kanya, ay hindi ko itinuturing na kapalit ng mga anak ko. Walang sino mang maaaring pumalit sa dugo. Ngulit may mga taong pinipiling maging tapat. Kahit wala silang obligasyong gawin iyon. At sa mundo ngayon, mas mabigat ang ganung uri ng katapatan kesa sa apelyido lamang. Namasa ang mata ni Sabelina bilang pagkilala sa kabutihan at tapang na itinatakda kong siya ang magiging pangunahing tagapangasiwa ng Doña Isabela Foundation at mananatiling Managing Director ng SV Linen and Care Services. Kasama ang kanyang legal na bahagi sa kita ng negosyong siya mismong tumulong magpalago. May mga mahinang bulbungan sa paligid, ngunit walang isa ang naglakas buob kwestiyonin ang pasya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kitang-kita ng lahat na hindi iyon pabigla-biglang desisyon. Nakita na ng buong bayan kung paanong iniligtas ni Sabelina ang matanda at kung paano niyang pinanganiwalaan ang katotohanan, walang hinihinging kapalit. Kasabay ng mga pagbabagong iyon, ay tuluyang na ring bumagsak ang huling natitirang ilusyon ng tatlong magkakapatid. Si Leandro at Crisanto ay nadagdagan pa ng sentensya nang mabuksan sa audit ang ilang dokumento na nagpapatunay na matagal na pala silang gumagawa ng pandaraya sa negosyo ng ama nila. May mga ghost suppliers, pekeng kontrata, at pondo ng kumpanya na dahan-dahang inilalapat sa mga account na kontrol nila. Ang dating mga kaibigan sa sugal at negosyo ni Leandro ay nagsimulang umiwas. Samantala, si Crisanto, na matagal umasa sa talino at pagiging kalmado, ay hindi rin nakaligtas sa bigat ng mga papeles at ebidensya na nagpatunay ng kanyang pakikipagsabwatan. Si Maristela naman